Sabi ko naririnig po ba niyo ako dyan, mga kapatid? Hindi, nakamute sila. Hindi sila nakakasagot na. Okay. So, nandito po tayo at ito ay ating pulong Vesper. Thank you, Nona, uli sa magandang awit na inihandog mo sa ating lahat. Isang napaka laking pribilehiyo na muli na ibinigay sa atin ng Diyos ang panahong ito, mga kapatid ko. Marahil ang ating iba, mga kapatid, ay parating pa at ang sabi ay meron daw humahabol pa para makasama sa ating Vesper meeting program. Noong nakaraang Miyerkules, natandaan nyo, medyo hindi maganda yung atin sigurong mahinang sound, ang sabi ng iba. Ngayon iniisip ko na medyo maganda-ganda sapagkat nagkaroon ng kaunting preparation dito, mga minamahal na kapatid. Ngayon ay meron lamang tayong maiksing panahon para tayo ay makarinig ng mensahe na nauukol sa gabing ito. Alam naman ninyo kung ano ang kalagayan natin, hindi po ba? Tayo'y nalulungkot, ewan ko kung ang lahat, sa pagkawala ng ating anong tawag dito, ABS-CBN ba? Ano po? Siguro marami sa inyo ang hindi masaya dahil wala kayong mapanood na ano ito, mga yung paborito ninyong dati nyo pinapanood. Pero ako nga, meron akong sa kaisipan ko, mga minamahal kapatid, ang sabi nga sa Roma chapter 8 verse 28, ano po? All things work together for good to them that love God. Hindi po ba? So, hindi natin alam. Ang iniisip ng Diyos ay baka higit na maganda kaysa noong dati. So, tatandaan natin yan. Ngayong gabi, iniisip ko yung magandang topiko para ating dalhin yung ating mga puso't isipan para sa ating pulong Vesper. Ang aking nakikita ngayon na medyo kung hindi man ay naniniwala ako na ito ay bigay ng Holy Spirit ay ang ating relasyon para sa pandemic. Ano po? Ano ba ang ating magiging relasyon ngayon na meron tayong pandemic? Ano po? Na ito ay hindi naging kagandahan, biglang dumating ito sa ating sangkatauhan na ito'y nagmula sa saan po? Sa China, ano po? At maraming mga nangamatay na mga tao hanggang sa China, ano po? Hanggang sa ito'y kumalat unti-unti at talagang halos sumabot na sa buong sanglibutan. Ang balita natin dyan. Gayon pa man, ang sabi nga tayo'y nagagalak sapagkat nagkaroon man ng mga casualty sa atin na hindi kakumpira sa doon na nga, sa China, sa United States, sa Italy. Ang Italia, medyo sa huli ay maraming mga kaluluwa o mga tao ay nangamatay. At ako ay medyo nagulat nung makita ko na sa TV na yung mga citizens doon tinatapon nila yung kanilang mga pera na hindi na mahalaga sapagat yung pera hindi raw makakatulong sa kanilang mga nangamamatay doon, nakakasakit, walang pinipili. Ano po? So, ano ang ating patuloy na magiging ano sa Tagalog yung relasyon? Yung ating yung nakikita sa atin, yung relation, Tagalog na yan. Kung anong ating magiging kaugnayan para sa pandemic. Ngayon, ayokong magsabi ng hindi o walang batayan tungkol sa salita ng Diyos sapagkat tayo ay mga naniniwala. Una, ang Diyos. Ibig sabihin, kung meron man tayong mga gustong talagang intindihin, ay dapat meron tayong saligan na yan ay ang salita ng Diyos. So, sa gabing ito, meron akong dalawa lamang talata sa banal na kasulatan. Dalawang talata sa banal na kasulatan na
sasabihin sa atin kung ano nga ang maging relasyon natin sa pandemic bilang bayan ng Diyos. Ang bayan ng Diyos ay wala yung iba kundi yung mga sumusunod ng kanyang mga salita. Ano yung makaaaliw sa atin? Sa madaling salita, ano yung magbibigay ng lakas loob para sa atin habang tayo nandito nga at mga patuloy sa pananampalataya at naghihintay sa malapit na pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon ay ginais kong buklatin ang banal na kasulatan at basahin sa inyo kung saan related yung ating mensahe ngayong gabi. Dito sa Ikalawang Kronika, Kapitulo 7, versikulo 14, ay ganito po ang sinasabi. Pasensya na po at babasahin ko na English. If my people, ang sabi dito, if my people which are called by my name, yung mga tinawag, yung mga nanampalataya, tinanggap ang Diyos, na kanilang Diyos, they are called by name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Ano ba ang sabi doon, mga minamahal mga kapatid? Ang sabi ko sa inyo, meron tayong relasyon na gagawin sa ating pananampalataya. Pero ang sabi ng ating Panginoon Diyos, yung tinawag niya sa kanyang pangalan, kayo at ako, sapagkat tinanggap natin siya, na ating personal na tagapagligtas, we have to continue to be humble. We have to continue in seeking God's face, and we have to continue in shunning or huwag tayong gumawa ng masama o mga kasalanan, sapagkat ang kasalanan ay hindi kalooban ng Diyos para sa kanyang bayan. At ang ikalawa ay masusumpungan natin dito sa Aklat ni Santiago, Kapitulo 1, versikulo 2 at 3. At ito ang ating magiging batayan lamang ng ating pag-aaral ngayong gabi. My brethren, ang sabi dito, mga minamahal ko mga kapatid o mga kapatid ko, count it all joy when ye fall into diverse temptation, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. So ano pong sabi doon? Ang sabi, ulitin ko, my brethren, count it all joy. Ayan. Count it all joy. Sapagkat ang sabi nga po, ang pananampalataya ninyo ay sinusubok. So itong pandemic ay bahagi upang masubukan ang pananampalataya ng sangkatauhan sa Diyos. Ang sangkatauhan sa Diyos. At alam ng Diyos kung sino ang mamumusong, alam ng Diyos kung sino ang sumasampalataya. Gayunpaman, ang sabi nga sa atin, patuloy nating hanapin ang kanyang mukha at ang wika ay pagagalingin ko ang lupain. Amen? So ano ang kondisyon na sinasabi sa atin para mapagaling ang ating lupain, mapagaling ang sanglibutan at mawala ang pandemic, ay kinakailangan po ay iwasang gumawa ng masama. Hindi po mahirap yan, sapagkat ang kasamaan ay labag sa Diyos, ayaw ng Diyos, galit ang Diyos, yan ay bahagi para kanyang ang wikang wasakin ang sanglibutan. At yan nangyari na sa matandang lumipas na panahon. May mga istorya na nagsimula kay Noe, mga minamahal mga kapatid, nagsimula kay Noe, ang sabi, dahil sa ang tao ay masasama. Ngayon pa man, alam natin na yung pandemic ay hindi biro. Pero napakahalaga maging sa paningin ng Diyos, sapagkat naroon ang kanyang bayan. Pero meron siyang paalala sa bayan ng Diyos. Mga minamahal mga kapatid, ang sabi ko nga sa inyo ay uunawain natin ang ating pananampalataya. Paano natin uunawain ang ating pananampalataya? Kung tayo ay nasa tamang pananampalataya, kinakailangan po mga minamahal ko, dearly brethren, ay meron tayo laging paniniwala sa mga salita sa atin ng Diyos. So inuulit ko, ang nais ng Diyos na ating maging patuloy na relasyon sa sanglibutan. Alam niyo, sanglibutan, hindi naman lahat bayan ng Diyos. Patuloy tayong maging mapagpakumbaba. Patuloy nating ipakita
na hinahanap natin sa tuwi-tuwi na ang Diyos at nagpapakita tayo ng mga mabubuting gawa. So, yan po ang idinidiin ng banal na kasulatan. Keep on trusting God, mga minamahal kong mga kapatid, sapagkat ang nangyayaring pandemic ay bahagi lamang para subukin ang ating pananampalataya. Gayon pa man ang kagalingan ng ating sanglibutan ay sa pamamagitan din ng kapangyarihan po ng Diyos. Natandaan ninyo bilang pangwakas na ilustrasyon nung panahon na nung ang bayan ng Diyos ay ilayo sa pagkaalipin at pagkatapos ay ginamit si Moses at hinahabol sila ng mga arming Egyptian para sila'y puksain. Paano nasubok ang kanilang pananampalataya? Nung sila'y naruna sa pampang ng dagat, hindi na malaman ng bayan ng Diyos ang kanilang gagawin sapagkat andyan na ang mga army para sila'y puksain. Pero nandoon, meron ang Diyos lalaking pinili para ipadinig sa bayan niya na matigas ang ulo. Matigas ang ulo at madalas magalinlangan na sila'y tumayong matatag. Kaya nga sabi doon po, nung marinig nila ang tinig ng lingkod ng Diyos, sila'y tumingin kay Moses. Kumbaga, sila'y nanampalataya na talagang hindi sila pababayaan ng Diyos. At nakita niyo nangyari, nahati ang dagat na pula at sila'y lumampas, na sila'y naligtas lahat. Ganyan din po ang mangyayari sa atin. Hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang bayan sa panahong ito ng pandemic. Amen po diyan. Sa mga minamahal mga kapatid, yan po ang mensahe na nais ng Diyos na ipaabot sa bawat isa sa atin sa gabing ito. Pagpalain tayo. Happy Vesper meeting po. Dito ka lang, dito ka lang. About tomorrow, I just live from day to day. I won't borrow from the sunshine, for its skies may turn to gray. I don't worry of the future, for I know what Jesus said. And today I'll walk beside Him, for He knows what He said. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Every step is getting brighter as the golden stairs I climb. Every bird
Manalangin. Dakila naming Diyos na nasa mga langit, narito po ang inyong mga anak sa dakong ito, ang mga kapatiran sa Bethel. Kami po ay nagpapasalamat at meron kaming ganitong pagkakataon upang patuloy namin kayong papurihan, pasalamatan. Ang aking dalangin po, patuloy ninyong lingapin, ingatan ang bawat isa sa aming mga kapatiran. Kung meron man po may sakit sa mga sandaling ito, dakilang Ama, maaari po bang inyong iunat ang inyong kamay na nagpapagaling at sila ay bumangong malakas ang makapagpatuloy ang mga may sakit na napagaling sa kanilang pananampalataya sa inyo hanggang sa kayo dumating. Pagpalain ang aming panguluhan sa aming mahal na iglesia. Ingatan na aming pastor na patuloy sa kanyang pag-iaot pa rito sa patuloy niyang paglilingkod. At ang aking dindalangin, ingatan ng aming sambahayan samantalang kami sama-samang nagbibigay ng aming mahakaya upang kay aming kapurihan at paglingkuran. Salamat po sa programang ito na naidaos namin ngayong gabi at ang nakasama sa pulong na ito ay sa aming paghiwa-hiwalay patuloy na ingatan ang bawat isa. Napasa amin ang inyong bendisyon, dakilang Ama, ang lahat ay hinihiling ko po sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Magandang gabi po. Amen. Amen. Thank you, Pastor Welcome. Regal and family. Sa inyong paglingkod sa ating Panginoon. Yes, Sana po Lord. na-bless tayo lahat. Tayo mga kapatid, next week po, ang in charge ay Buldan family.